Okay, so magandang gabi po sa ating lahat at mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan itong tinig na ito ay nakakaabot at salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito. Muli po tayo nabigyan ng pagkakataon to enter into the presence of God upang patuloy na saliksigin ang bawat mga katotohanan na kailangan po nating malaman bago dumating ng hangganan ng lahat ng bagay. So, patuloy na buksan natin ang ating mga kaisipan at lumabas tayo sa ating limitasyon upang matanggap natin ang bawat mga katotohanan na ito'y maririnig po natin. Dahil ang sabi po ng in 1 Corinthians chapter 2, ay maliwanag po rito na sinasabi po ni Apostle Pablo na ang natural na tao o kaisipan ng tao ay hindi niya kayang tanggapin ang mga bagay na nasa espiritu ng Diyos dahil ito'y kamangmangan lamang sa Kanya at hindi niya maunawaan dahil ang lahat ng ito are spiritually discerned, hindi po mentally discerned. Kaya marapat na kailangan po natin na tayo po ay patuloy na ibukas ang ating mga kaisipan upang lahat ng mga katotohanan marinig natin ay ito ay matatanggap natin na punong-puno ng kaunawaan at hindi lamang maunawaan bagkus ito ay magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Okay. So, ang ating pong topic ay mula po sa Ephesians chapter 1 verse 8 to 10. English version, King James, wherein he has abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he has purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Father, thank you for the scripture that you have opened unto us today. I pray, Lord, to continue, Lord, unveil all the truth behind all this written scripture upang patuloy, Panginoon, magbigay sa aming liwanag sa patuloy na amin pong paglalakbay sa daigdig na ito at magtagumpay kami, Panginoon, na tawirin ang daigdig na ito hanggang sa iyong kaharian. Salamat po, and I pray, Lord, that all these realities, Lord God, ay magdala ng conviction sa bawat isa upang tumalima kami sa iyong panawagan at lubos namin maisuko ang aming buong pagkatao sa iyo, Panginoon, Lord God, at makita namin ang buong kahalagahan, Lord God, ng katotohanan na ito'y magbigay sa amin ng tagumpay na kami ay makapasok, Panginoon, ng lubusan into thy kingdom habang kami po ay naglalakbay sa daigdig na ito tungo sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat, even the presence of all your heavenly hosts na pinamumunawan ng Angel Michael at Angel Gabriel. Thank you so much, O God Almighty, at maging higit sa lahat your holy presence, O God, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan upang kami ay malaya to enter in, to continue, Lord, stand as one together into your holy presence all day long. Father, we thank you, we give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay. So, ang ating pong tatalakayan ngayon is about the dispensation of grace. The last call for God's restoration. So, kung titingnan po natin, ang panahon mula noong umpisa na likhain ng Diyos ang tao hanggang ngayon, ay ito po ay nahati-hati sa dispensation of time. So nandito na po tayo sa dispensation of grace, na ito yung pang-anim na dispensation na kung saan ay ito na po yung when it comes to planet Earth, ito na po yung huling panawagan ng Diyos sa lahat, sa buong mundo,
na pumasok na po into His kingdom upang isuko na po natin ang ating buong pagkatao para tayo po ay ma-restore doon sa realidad ng kanyang layunin kung bakit niya nilikha ang tao. Kaya po, kinakailangan maunawaan po natin ang kahalagahan ng panahon na ito. Dahil kung titingnan po natin, itong dispensation of grace, ay ito na po yung panahon na kung saan ay ibinigay ng Diyos ang binigay ng Diyos yung pagkakataon na tayo po ay magdesisyon na upang bago tayo mamatay physically ay kinakailangan makalipat na po tayo in the kingdom of the Lord Jesus Christ. Kaya ito na po yung pagkakataon na kung saan ay maghanda na ang buong mundo para sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay. Kasi ito na po yung panahon na kung saan ay ang bawat mga tao ay ibinukas na po ng Panginoon ang pintuan ng kalangitan. Dahil noong nagkasala ang kanyang bayan at napapilang sila sa mundo na ating pong kinagisnan ayon doon sa BS na nauna, na yung mga nakaraan, ay kaya po nahulog sila sa mundo na kinaroroonan natin. Kaya mula doon sa pag-ibig ng Diyos ay bumagsak sila sa mundo, kinaroroonan natin, at kagaya natin na nag-ooperate na lamang sa damdamin. Kaya po, yun po yung masaklap dahil yung mundo na kinagisnan po natin ay ito po ay pinaghaharian ng demonyo. Siya po yung nagkaroon ng legal authority to exercise his dominion here on planet Earth dahil nahawakan niya po itong physical na katawan. Kaya yung doon po ay noong pong ipinanganak ang Panginoong Hesus dito, ang layunin ay upang iligtas niya ang kanyang bayan. Na yung sabi niya sa Matthew chapter 15, nang sabi niya na hindi ako pumunta rito kundi para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. At salamat sa Diyos dahil doon sa pagbubukas niya ng pintuan para sa kanyang bayan ay ito ay naibukas para sa buong mundo. Kaya ito yung pagkakataon. Kaya sabi doon sa banal na kasulatan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So ito na po yung pag-ibig ng Diyos sa buong mundo dahil kailangan i-rescue niya yung kanyang bayan at doon sa kanyang pag-rescue, doon sa pagbubukas ng pintuan nung natalo niya, si Satan through his blood in the cross of Calvary ay ito ay naibigay na rin sa atin yung pong divine amnesty na malaya na po tayo na humakbang tungo sa kanyang kaharian upang tayo'y sumuko. Bakit sumuko? Kasi sabi, hindi nga tayo ipinanganak sa daigdig na ito in the kingdom of God, di tayo kabahagi sa kanyang bayan na ayon doon sa Ephesians chapter 2 verse 11 to 13, mga tao na pinanganak sa daigdig na ito, walang pag-asa at walang Diyos. Kaya nga, nung ipinanganak tayo, ay tayo po ay nasa ilalim ng kapamahalaan ni Satan. Sa ilalim ng batas ng laman. Kaya siya yung nagmo-motivate sa ating mga buhay. Pero nung natalo niya, si Satan, nung iniligtas niya ang kanyang bayan, rinescue niya, ibig pong sabihin, yun na rin nagbigay sa atin ng freedom upang tayo ay malayang makapasok in His kingdom. Pero kinakailangan sumuko tayo dahil ang dati nating master ay si Satan bilang Gentile by nature. Kaya kailangan natin ang pagsuko, hindi katulad sa kanyang bayan na dati yun sila yung mga in-establish ng Panginoon na great nation na kanyang binabantayan at noong sila'y nagkasala, ang kailangan lang sa kanila after na ma-fulfill ng Panginoon ang batas in behalf of Israel, ay kanya na pong inobulis ito at ang tanging daan lamang sa kanila para makapasok sila in the day of regeneration
ay ito ay magsipagsisi. Ibig sabihin, talikdan na nila yung mundo na kanila pong kung saan sila nahulog at muli silang babalik in His kingdom. Hindi katulad natin na nung ipanganak tayo, ipanganak na tayo sa ilalim ng kingdom ni Satan through the law of the flesh. Kaya nga, tayo po ay maunawaan natin na bilang Gentile by nature ay nag-ooperate lang tayo sa damdamin. Ibig sabihin kung damdamin lamang ang ating pong operation sa ating kaisipan, sa ating damdamin, sa tatlong function ng kaluluwa o tao, yung will, intellect, and emotions. Ibig pong sabihin, kapag namatay tayo bilang kaluluwa ay sa impyerno na pupunta. Kasi walang mag-guide sa atin o magdadala sa atin in the kingdom of Jesus Christ na spirit na galing sa Kanya. Kaya po ito'y ibinukas niya sa buong mundo upang lahat ng mga susuko, ibig pong sabihin na Kanya na pong buburahin yung ating tatak bilang hintil na ito yung nagpapahayag na tayo ay kaaway ng Diyos. Since the beginning, hanggang sa tayo po ay lubos na makapasok sa Kanya. Yun po yung kalalagayan natin. Kailangan makapasok tayo, makalipat tayo sa Kanya para burahin na yung Kanyang identity na Gentiles under the kingdom of Satan ng tatak na ito ay magpapakita o magpapahayag that we are now belong into His kingdom. So ito po yung layunin ng dispensation of grace. Ibig sabihin, ito na po yung huling pagkakataon, panawagan ng Diyos para magkaroon po ng redemption or restoration ng lahat ng mga tao. Marirestore. Bakit ma-restore? Kasi bagamat ipinanganak tayo bilang hintil, hindi kabahagi sa bayan ng Diyos, ngunit kinukonsider pa rin ng Panginoon na tayo ay naging bunga ng pagkalikha ni Adan at Eva. Kaya nga lamang ay kailangan sumuko tayo. Hindi yung siya yung pupunta upang akayin tayo sa Kanyang kingdom, hindi po. Dahil ang kailangan ng Diyos ay yung voluntary na desisyon na lumipat na from the kingdom of Satan tungo sa kaharian ng Panginoon in the presence of the risen Christ. So, ano ba itong restoration? Actually po, ito na po yung dispensation of grace, ay ito na po yung pagkakaloob ng Diyos sa nung linikha niya ang tao na ito'y nawala sa tao na kinakailangan ma-restore na yung nawala or more than what we lost, na ito ay yung final stage is greater than original condition. So, ibig pong sabihin na itong dispensation of grace, kinakailangan maibalik sa atin, sa lahat ng mga tao, na ito ay magnanais mapabilang sa Kanyang kingdom at papunta sa langit, yung pong buhay na, yung paraisong buhay. Hindi po yung impyernong buhay. Dahil, inuulit ko, na nung nahulog na ang ating ninuno, mula sa kamay ng Diyos, nung sila ay pinakinggan nila yung tinig ng estranghero, imbes na sundin nila yung habilin ng Diyos sa kanila, doon na po nahulog ang tao sa mundong ito, na ito yung impyernong buhay. Kaya kung titingnan po natin na maaaring sabihin natin, ito lang ba kikilos ang Panginoon para i-restore ang tao? Actually po, nung nahulog po ang tao, nung nilikha po niya ang tao po ay spiritual. At andoon po yung kapayapaan, kagalakan na ito ay naghahari sa buhay ng tao in paradise.
Kaya nung nahulog po ang ating ninuno na si Adan at Eva, pinalabas sila sa paraiso at namuhay sa mundong ito under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Pero ang Panginoon ay anduroon pa rin yung kanyang paggabay. Kaya binamanmanan niya kung paano niya ma-restore ang planet Earth bilang kanyang pag-aari. Kaya nung nakita niya si Abel, ay mayroong pagkakataon na ma-restore niya ito sa pamamagitan ni Abel. Ngunit kumilos si Satan at ginamit niya si Cain upang patayin ito. Kaya naputol. Ganun din nung ipinanganak si Seth, na siyang pinagmulan ng lahi, na kung saan ay habang dumadami ang tao, ay nakita, tinitingnan ng Diyos ang mga tao hanggang dumating yung panahon doon sa Genesis chapter 6 na nakita ang Panginoon, ang Diyos, ang tao na wala nang maganda, na ito'y lumalabas sa bibig ng tao. Genesis chapter 6. Nang sabi po rito, verse 4, there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. And God saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made men on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy men from whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, and creeping things, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. So makita natin na tinitingnan ng Diyos kung meron pang pwede pa niyang ma-restore itong planet Earth at itong mga tao. Ngunit nakita ng Diyos na masasama na wicked sa mga imahinasyon at pag-iisip ng kanilang puso ay puro masama continually. Kaya nagsisi ang Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. At talagang binalak na niya na lipulin na lahat ng kanyang mga nilalang, pati mga hayop at lahat ng mga tao ay kailangan lipulin na niya sa pamamagitan ng baha, ng tubig, nung panahon ni Noah. Kaya lang noong panahon na yon ay meron siyang nakita na isang tao na walang iba kundi si Noah. At kinausap niya si Noah na gumawa siya ng arko upang yung mga gustong pumasok at maligtas sa baha na darating ay sasakay doon sa arko. Kaya si Noah ay nakita ng Diyos na yung kanyang puso ay ito ay akma doon sa kanyang puso. Kaya po, yung utos niya ay sinunod ni Noah. Gumawa po ng arko doon sa bundok, Ararat yata yun. At yung araw-araw na kanyang pagtalima sa tinig ng Diyos ay ito rin ang nagsilbing babala sa lahat ng mga tao na nanduroon na merong panganib na darating. 120 years na nagbabala si Noah sa mga taong ito. Pero anong ginawa nila? Pinersecute, no? At tinagurian si Noah ay siraulo dahil gumagawa ng arko, wala namang tubig. Pero makita ninyo nung dumating na yung ulan at andun na yung tubig sa kasila, nung dumating na yung baha sa buong mundo at ang mga valleys ay napuno ng tubig, doon na nag-ingay na ang mga tao at nagsisisigaw nang sabi nila,
Noah, buksan mo ang arko dahil sasakay na kami. Pero anong sagot ni Noah sa kanila? Ang sabi niya, hindi na pwede dahil kung ano ang isinara ng Diyos ay wala nang sino pang makapagbubukas pa. Kaya doon sila napahamak. Hindi sila nakinig doon sa warning. Kaya dahil gusto ng Diyos na ma-restore. Kung mayroon pang pagkakataon na magamit ng Diyos na ito ay maniniwala sa Kanya at magiging susunod o obedient sa Panginoon. Kaya po, dumaan po ang mga araw na yung mga anak ni Noah na si Japhet, si Ham at saka si Shem ay nanganak sila. Kaya nagkaroon sila ng genealogy na ito'y kanilang mga angkan. No? Kaya dito ay mula kay Japhet, dito muli ay nagkaroon ng mga hintil na muling naipanganak sa daigdig na ito. Hanggang maraming mga lahi, hanggang dumating na nanganak din si Shem, at doon na po nagmula ang si Abraham na ipanganak sa pagitan ni Nahor. So, makita po natin na nung andoroon na tinitingnan ng Diyos kung sino ang maaari niyang kausapin, at dito niya nakita si Abram. Kaya, nag-asawa si Abram at si Sarai ang kanyang asawa at wala silang anak. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, Abram, umalis ka, lumabas ka na dito sa inyong lugar at pupunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo na pagpadadalhan ko sa iyo. At doon po, ang Panginoon ay nagalak kay Abram dahil agad-agad na yung tinig niya na ito ay dumating kay Abram ay agad-agad na sumunod. Kaya po mula po kay Adam hanggang doon sa flood ni Noah ay about 1,656 years ang haba nun. Ang span nun. At mula doon sa flood ni Noah hanggang kay Abraham, paglabas niya doon sa Chaldea, tungo doon sa Canaan, ay about 422 years plus 10 days. So, maaaring sabihin natin, bakit 10 days, Pastor? Kasi yung pong baha ay tumagal po ng 1 year and 10 days. Kaya may butal. So, doon po ay nag-umpisa ang Diyos na ibangon si Abraham at nagbigay ng mga pangako. Dahil ito na po yung pangalawang i-restore sana ang Panginoon ang mundo sa pamamagitan ni Abraham at kanyang mga binhi, mga angkan. Na dito na, mula kay Abraham, dito na-establish ng Panginoon ang mga great nation na ito yung kanyang tinaguri ang kanyang bayan. Na ito yung kanyang binabantayan at minomotivate sila sa kanilang paglalakbay upang itong mundong ito ay kanila pong lubigin ang lahat ng mga hintil na nagbibigay kapamahalaan kay Satan upang si Satan ay magkaroon ng legal rights to exercise his dominion here on planet Earth. Kaya ito yung ginagamit ng Panginoon na ito ay lilipulin lahat ng mga pagans sa pamamagitan ng mga Israelitas. Supposed to be. Kaya po, araw at gabi, andun ang pagbabantay ng Panginoon sa kanila. Kaya lamang gaya ng nauna noong naghabilin ang Panginoon kina Adan,
nang sabi, huwag niyong gagalawin ang punong kahoy na sa kalagitnaan ng garden dahil kung gagalawin niyo yan, gilalawin niyo yan, sigurado kayo'y mamamatay. At imbes na tuparin nila ito, ay nakinig sila sa tinig ng estranghero. Walang iba kundi si Satan. Kaya nahulog. Dumating ang kamatayan sa buong mundo. Pagka sinabing kamatayan, ito yung sumpa na nagpasalin-salin from generation to generation. At ganun na rin uli, noong na-establish ng Panginoon, through the dispensation of promise, kay Abraham, ay about 430 years. Hanggang sa paglabas nila Moses doon sa Ehipto, na dito na ibinigay ng Diyos yung 10 utos sa kanila, na kanilang mga tuntunin. At habang sila ay naglalakbay, ay maraming mga oral na batas na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga propetas. Kaya po yung batas is composed of oral and written law. So ganun po yung nangyari. Kaya lamang dahil sa katigasan ng ulo itong Israel, noong nakita nila ang mundong kilaruroonan natin, dito na po sila na bitag. Kaya di na nila nasunod yung batas, they transgressed the law of God, kaya napahiwalay na po sila mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nahulog na po sila sa mundo ating kinaroroonan. Kaya nabigo na naman ng Diyos na ibangon ang mundo, ang kanyang bayan, na ito ay magre-restore sa planet Earth. Kaya makikita po natin na noong tumigil na mangusap ang Panginoon sa kanila, ay naghintay ng Diyos ng 430 years bago may panganak yung binhi, na ito ay ipinangako ng Diyos kay Abraham na ipapanganak doon sa city of David, Bethlehem. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus, na siya yung gagamitin ng Diyos na magsasakatuparan sa bagong tipan na nasa Hebrew chapter 8, nagsabi niya na gagawa siya ng bagong tipan, a new covenant and a better covenant, na ito'y ibibigay niya sa kanyang bayan. Dahil ang sabi ng Hebrew, na kung sana'y hindi nagkasala ang lumang covenant, hindi na sana kailangan itong bago. Kaya po makikita po natin na kung bakit nasulat, inuulit ko po, yung batas ay hindi upang ito ay gamiting katuruan, yung scripture, kundi dahil yung 400 years bago ipanganak ng Panginoon Jesus, ay marami ring mga Hudyo na ipinanganak na hindi nila alam kung ano ang mga pangyayari before na nahulog sila mula sa kamay ng Diyos, mula sa pag-ibig ng Diyos, at naiwalay sila. Kaya makikita po ninyo na nung nandito ang Panginoong Yesus, nung tingnan niyang kanyang mga bayan, marami ng mga may sakit, wala na yung protection ng Diyos sa kanila. Marami ng na-demon possessed, maraming mga palsy, maraming mga bulag. So, kung ano yung nangyayari sa ating bilang Gentile by nature, ganun na rin po sa kanila. Yun na rin ang nangyayari kasi wala na pong protection ng Diyos sa kanila because they are now under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kaya ang mangyayari lamang upang makapasok ang Diyos sa buong sa mundong kinamulat at kinahulugan ng kanyang bayan, ay kinakailangan merong maipanganak mula sa langit na magkatawang tao. Dahil yung merong kapamahalaan lamang sa planet Earth ay yung mga tao, mga nilalang na may katawang lupa, galing sa lupa, at tao yon.
Ngunit nakuha ni Satan, na-conquer niya ang buong mundo. Kaya wala nang pag-asa ang Diyos na magkaroon siya ng legal authority para to exercise His dominion. Kaya po kinakailangan dahil yung kanyang bayan ay napasama sila na naalipin. At ayaw ng Diyos na mapahamak sila dahil doon sa covenant ng Diyos kay Abraham na ito po ay everlasting covenant. Although abolish po yung batas na kanila pong nilabag, ngunit pinalitan ng Diyos ng bagong batas which is a better covenant para ma-restore sila. Kaya makikita po ninyo na kailangan ipanganak ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang physical na katawan. Kaya sabi niya, all authority has been given to me, Matthew chapter 28, in heaven, because I am the Son of God, and on earth, because I am the Son of Man. So, ibig sabihin, na yung kanyang physical na katawan, ito yung magsisilbing kapamahalaan ng Diyos to restore His legal authority to exercise His dominion. Kaya dito po ay, nung pumunta in the cross of Calvary, ang Panginoong Hesus, dito na po, kanya pong finulfill yung law and the prophets na nilabag yung mga bayan niya at kanyang finulfill in behalf of Israel. Kaya dito na niya inabulis. Kaya dito, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ay kanya na pong in-implement yung bagong batas dahil na-abulis na po through His blood yung old covenant, kanya na pong in-implement yung bagong batas. Na yung bagong batas ay ito na po yung sinasabi ng Panginoon na sa kanyang bayan, John chapter 8 verse 31 to 32, nagsabi niya, if you continue with my word, truly you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Yung word na sinasabi ng Panginoon, dahil doon sa kanya pong pagpunta sa cross, ay mawawala na siya. Hindi na nila makikita bilang tao. Pero may salita na iniwan niya sa kanila na dapat ito ay magpatuloy sila na tahakin yun. Kaya sabi niya, if you continue with my word, hindi po yung Biblia ang ibig sabihin nung kundi may iniwan ng Diyos sa kanila na instruction kung paano sila makakarating in the day of regeneration. Kaya makikita nyo nung napako sa krus ang Panginoon, nabuhay. At maraming nabuhay na mga binanal na ito ay nasa Abraham's bosom sa ilalim ng lupa. Na ito'y mga Hudyo na umakyat sa langit. Kaya ang Panginoong Hesus ay naiwan, pumunta muna sa kanyang mga disipulos. 50 days before the day of Pentecost ay doon nabuhay ang Panginoon at nagpakita sa kanyang mga disipulos at nakisalamuha sa kanila ng 40 days. Kaya nga sabi ng mga disipulos na nakilala niya sila dahil yung salita niya na si Jesus na namatay ngunit nabuhay dahil yung salita niya ay yun po yung kanilang narinig at nakita sa kanya during the time na nagsasama-sama sila. Kaya po at that time na 10 days before the day of Pentecost ay aakyat na ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya sa kanyang mga disipulos na pumunta kayo sa upper room sa Jerusalem at maghintay kayo doon. Dahil ang sabi niya, dahil tatanggap kayo ng kapangyarihan when the Holy Spirit shall come. Siya yung sinasabi niya na darating.
And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ito na yung Ebanghelyo. Hindi yung nasusulat, kundi yun yung magaganap sa kanila sa pagbaba ng Panginoong Jesus bilang si Kristo. Dahil doon sa kanyang pag-akyat, ay siya ay bababa to enthrone himself into the mortal being ng kanyang disipulos at mga tao pang darating. That is the promise upang dalhin niya, the promise, Holy Spirit. Ito yung day of regeneration. The dispensation of grace ay na-implement. Because the grace of God ay ito na po yung pupuno sa katauhan, lalo't higit sa ating mga Gentile by nature, na kapag sumuko tayo sa Kanya, ay yung pong kakulangan ng ating pagkatao in order na tayo ay makapamuhay into the reality na nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya na spiritual, ay kinakailangan tayo rin ay restore tayo in His kingdom to live in the Spirit. Para yung carnality natin ay mabura and we are going to live through the Spirit of God. So yun po yung ibinigay ng Diyos na divine amnesty sa buong mundo. Malaya na pong maglakbay ang tao tungo sa Kanya. Ngunit, ang problema, kung bakit hindi nakalabas ang marami, dahil dumating po yung nightmare sa buhay ng tao. Na yung nightmare ay isang bangungot sa buhay ng buong mundo. Dahil yung itinayo ng mga Pharisees at mga Sadducees, mga Escribas, mga Sanhedrin, na ginawa nila yung scripture na supposed to be, itong scripture na nasulat, ay sana ito yung magbibigay ng impormasyon sa lahat ng mga Hudyo na ipinanganak before yung pong ipinanganak after doon sa yung pagkahiwalay nila sa pag-ibig ng Diyos concerning yung pong pagdating ng Messiah na ito yung magre-rescue sa kanila. Ito yung magdadala ng kanilang information na hindi iniwan sila ng Diyos. Kundi andun pa rin yung existence ng buhay na Diyos. Kaya lang hindi na nila nakita ito. Yung pagdating ng Messiah ay isang katuruan na lang sa kanila. Alam nila dahil yun po yung paniniwala ng mga Pharisees. Na ang kanila pong paniniwala and their doctrines sa kanilang tradition ay yung pong, dahil doon sa scripture, ay ang sabi nila, inilagay nila na yung Jewish law ay kinakailangan na ito ay mai-implement, maisakatuparan at any cost. At naniniwala sila yung pagdating ng Messiah. At naniniwala sila na yung pagpasok sa kanilang templo, mga sinagoga, ay ito po ay sagrado. Yun po yung mga paniniwala nila. Kaya kung di ka susunod doon, sigurado kahit papatayin ka, they will never, hindi po sila magkakasala when it comes to the law. Dahil yung batas nila. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon, ulitin ko, yung binanggit ko nung nakaraan, na sinabi niya sa Matthew chapter 23, basahin ko po sa inyo para maunawaan po natin. Okay.
na ang sabi po ng Panginoon, na kayo ang sabi niya, ay naglagay kayo ng harang laban sa mga tao, against the people. Dahil ang sabi niya, maging kayo ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya sabi niya, itong mga taong ito, kaya hinadlangan ninyo sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon. Kaya imbes na yung scripture ay magiging information at gabay nila sa kanilang paglalakbay, habang hinihintay nila yung pagdating ng Mesaya at makilala nila ang Panginoong Hesus, hindi na po nila nakilala because of that tradition. Kaya ito yung bumulag sa kanila. Nang sabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 3, na ito, scripture ay pumapatay, ngunit ang Espiritu magbibigay buhay. Kaya nagamit ito para sila ay manatili na hindi na nila makita yung pintuan tungo sa kaharian ng langit because of the scripture. At yun na rin yung nangyari sa panahon natin ngayon. Dahil sa pagtatatag sa Bible School na nag-umpisa pa sa North America, Canada, ay ito ay kanilang binuhay at ipinagpatuloy yung pong tradisyon ng mga parishes na yung mga kasulatan na nababasa ay ito na po ay inangkin nila na ito ay salita ng Diyos. Dahil, inuulit ko po na itong Biblia is 66 books, ay ito po ay nung sinulat ng author during the 4th century, dito na rin kinanonize ng mga Roman Catholic itong 66 books. Pagka sinabing canonize, sila po na ito ay pinagtibay ng Council ng Roma, na itong canonize, pag sinabing canon, ito yung kailangan mai-implement sa buong mundo, na batayan ng itong 66 books, na ito'y batayan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. At they implement that the 66 book is the Word of God. Kaya yun yung dumating na panganib sa buhay ng tao. Kaya hindi alam ng tao na habang tayo'y naglalakbay at taglay-taglay natin ng katuruan sa Biblia, ay di natin alam na ito ay nagdala ng nightmare sa bawat mga kaluluwa. Naging bangungot. Kung sabi ni Pablo, anong sabi niya sa Romans chapter 3 verse 19? Na kung sabi niya, alam natin, sabi niya, na ang batas ay kung anong sinasabi ng batas, oral or written, ay para lamang sa mga tao nasa ilalim ng batas, which is the Jewish people. Upang ang bawat mga bibig ay tumigil at ang buong mundo ay maging guilty before God. So ibig sabihin na dahil doon sa scripture, itong mga Pharisees ay naging self-righteous sila because of the scripture. At gayon din po sa panahon natin ngayon. Dahil doon sa pagdadala ng mga founder ng mga Bible school, ay ito ay naging self-righteous ang lahat ng mga nag-graduate doon dahil doon sa scripture or Biblia. Because they thought na kang kanilang kinukot lahat yung mga nandoon na nasusulat, akala nila naglilingkod na sila sa Diyos, pero di nila alam na ginamit ni Satan ang Biblia
na supposed to be, ito yung magkagabay at magdadala sa bawat mga tao in the presence of the risen Christ. Ngunit ginamit ni Satan na katuruan upang ito'y mabuo, na ito'y magiging tradisyon at pinagtibay ng karunungan ng tao. Kaya naging nightmare o bangungot sa buhay ng tao. Bakit bangungot? Dahil hindi na nila masisilayan ang liwanag. Because nabilanggo sila sa mas madilim na lugar kaysa yung dating kinatatayuan nila noong ibigay ng Diyos yung pong divine amnesty upang pumasok na in the day of regeneration or the day of restoration. Ang bawat mga tao, hindi na po sila nakatawid from the kingdom of Satan tungo sa kingdom ng Panginoon. Yun po yung nangyari. Kaya po, sinasabi ko ito, maraming nagsasabi, nananakit ka, pastor. Hindi po ako nananakit. Ginigising ko lang ang buong mundo. Kaya nga nagagalit ang tao dahil kapag gising ka at may gigising sa'yo, kagandahan ng tulog mo, di magagalit ka. Pero hindi ko balak saktan ang inyong damdamin kundi gigisingin kayo. At ito po yung katotohanan, kung magsaliksik kayo mula sa buhay na Diyos, malalaman po ninyo ito. Dahil once na ginamit mo ang karunungan at itong Biblia ay itinuturo mo, yun yung sinabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 14, na ang natural na kaisipan o natural na tao, hindi niya matatanggap ang mga bagay na nasa Espiritu ng Diyos. Dahil kamangmangan lamang sa Kanya, dahil hindi niya mauunawaan, dahil ang lahat ng ito ay spiritually discerned. Kaya maliwanag. Kaya makikita po ninyo, ang daming tao mapapahamak. Kaya sabi ko, dahil sa paghahayag ng katotohanan, it's either way na liliit yung pong daraanan namin to go forth para isigaw yung pong warning. Kasi this serves as a warning. Nung sinabi ng Panginoon na, blow a trumpet in a Zion, sound the alarm in the holy mountain, maaaring sisikip na ang aming daraanan. Pero kung natatanggap at nauunawaan ng tao, maaaring luluwag kapag binigyan nila ng pagkakataon ang lahat ng ito na ma-fulfill sa kanilang mga buhay, they will be able to cross the boundary wall from the kingdom of Satan to the kingdom through the presence of the risen Christ. Kaya po, ipinapahayag ito dahil from the first century, nung mag-umpisa ang Christian era, which is the year of the Lord, ay doon na po naibukas yung pintuan. Kaya lamang dahil doon sa tradisyon na binuhat ng mga Pariseo sa Dioses, Escribas, itong mga Sanhedrin, itong mga Roman Empire, dahil ang Roman Empire, ang Israel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Roman Empire noon. Dala-dala nila yung tradisyon hanggang lumabas si Martin Luther, ipinagpatuloy, hanggang dumating si Mr. Moody ay binangon ang Bible School. Makikita po ninyo, ang daming nakakapanlin lang. Dahil magbabasa ka ng Biblia kung ano yung mga pangako ng Diyos, ilalagay mo doon sa Facebook at sasabihin, hallelujah. Kapatid, huwag na natin gamitin ang Biblia para maligaw ang tao. Kundi hayaan natin ang Biblia ay magdala sa tao in the presence of the risen Christ.
Kasi isa lang naman ang kailangan mapatunayan ng Biblia as a witness. Kasi kung yung inuulit ko, kung salita ng Diyos, ito, lahat ng mga nasusulat na ito ay mula noong umpisa hanggang doon sa 1st century. At napakahabang panahon na wala naman na idugtong na ng mga kasulatan. Dahil doon sa 1st century, noong pong dumating ito, wala na po yung karunungan ng tao. Hindi na po karunungan ng tao. Dahil doon po nag-umpisa, the dispensation of grace. And the dispensation of grace is the full operation of the Spirit of God. At ang kailangan lang niya sa tao, yung sumuko sa Kanya. At siya na yung mag-motivate, at siya na yung magdala after that the risen Christ ay makapagtrono sa ating mga buhay at idamit niya sa atin the Holy Ghost upang yun, yung pupuno sa ating kakulangan upang maging tunay na tao tayo, spirit, soul, and body. Kaya nga, nung nahulog ang ating ninuno, sasabihin natin tao tayo, hindi. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Pharisees, ang ama ninyo ay ang demonyo. Bakit? They are only operating through their emotions and intellect. Gayon din po sa atin, kasi wala naman tayong puso Dahil ang puso na tinutukoy ng Biblia is the Spirit from God. Pero itong dispensation of grace, ito na ibinukas na ng Panginoon ng pintuan ng kalangitan para lahat ng susuko ay bibigyan na niya ito, the Holy Ghost, para maging buo ka na tripartite being, spirit, soul, and body. Kaya kapag ka ito ay naidamit sa atin, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi na tayo kundi mabubuo tayo na maging isa para kay Kristo dahil tayo po ay bigkis ng kanyang pag-ibig, which is ito yung agape love, na ito'y bubuo sa atin inseparably. Kaya hindi na pamantayan ng kayamanan. Hindi na po ito gagamitin ng kayamanan na ginagawa ngayon, di ba? Mga iba't ibang mga organization na marami pang magsasabi na sabi kailangan hanapin natin yung malalaking isda. Kayamanan yon. Malalaking isda raw. Pero kami, hindi po malalaking isda hinahanap po namin, kundi yung mga dukha, the poor of the poorest. Kasi kung mayayaman ang hahanapin mo, kapag ka hindi na please sa'yo, ihiwalay at maghahanap ng ibang magagamit niya at lilinlangin niya ang mga tao dahil sa kayamanan. Ganon po ang mundo. Ganon po yung dumating sa mundong ito. Nightmare. Bangungot. Na inakala ng tao na pag mamatay pupunta na sa langit, ayun pala hindi dahil bangungot na yun. Kaya habang maaga pa mga minamahal na mga kapatid, ay kinakailangan tayo na po ay tumawid in the presence of God. Maaring sabihin natin, Pastor, paano po ang tatawid? Madali lamang po. Kung paano mo nalaman ang Panginoong Hesus ang Panginoong Hesus ay nalaman mo lamang sa pamamagitan ng kasulatan at katuruan ng mga tradisyon, bitawan mo na po yan. I-consider mo, i-deny mo ang iyong sarili na wala kang natutunan at wala kang narinig na mga turo na mga ganon. At sasabihin mo sa Panginoon, dahil ang Biblia ay ito po ay nagtetestify concerning the presence of the risen Christ and concerning the full operation of the Spirit of God in this dispensation of grace. Dahil dito na po ay tinatawag ang Diyos ang lahat ng mga tao sa mundo na sumuko na sa Kanya. Upang sa kanilang pagsuko, yung pong identity na ginagamit ni Satan laban sa Diyos na identity natin bilang hintil, ay ito ay mapapalitan. Na ang ipapalit ng Diyos ay yung tatak na magsama-sama
ang Hudyo, ang mga Gentile, na mabubura na ang bawat mga identity ng bawat isa, ito ay gagawin na lamang siyang church. The living church. Ngayon yung sinabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church. Kaya po ang hinggil po sa paglilingkod sa Diyos ay hindi po ito isang kompetisyon. Hindi po ito paramihan ng miyembro. At hindi rin po ito sa pangalan ng organisasyon. Dahil yung pangalan ng organisasyon, walang magagawa yan na makapasok ka in the kingdom of God. Ngunit ang madadala niya sa iyo, when you are still under that organization, Christian organization, ay pamungot sa buhay mo. Dahil ang maririnig mo concerning sa Diyos ay magmumula sa katuruan na ito ay binuo ng tao because of theological tradition. Padahon na. Madali lang, kapatid. Pumikit ka lang at desisyon ka na kung gaano mo pinahalagahan ang mundong ito, ilipat mo yung pagpapahalaga mo doon kay Kristo, kay Jesus Christ. Dahil ang lahat ng bagay na ito ay mawawalang saysay. Dahil ang mundo ay magiging impyerno. At bilang kaluluwa na nabilanggo sa katawan na ito, wala kang kamatayan. Kaya kapag ka hindi natanggap the grace of God, the Holy Ghost, na ito'y pupuno ng iyong pagkatao para magiging buo kang tao, sa impyerno ka na pupunta. Kaya napakarami ng pumunta roon, pero wala tayong magagawa. Kaya habang may pagkakataon po tayo, dahil sabi ng Panginoon, lahat ay mabubuhay, mga patay. Yung mga masasama ay mabubuhay din sila para sa walang hanggang pagdurusa. Yung mga tumalima na gumawa ng mabuti, ay mabubuhay din sila tungo sa walang hanggang buhay. Kaya yung kabutihan ng Diyos ay hindi po yung paggawa mo ng mabuti sa lupa dahil gusto mong gumawa, kundi dahil ikaw ay sumusunod, you are obedient sa iyong pagsuko in the presence of the living God. Kaya maliwanag po na sabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 10. Maliwanag po dito yung sabi ng Panginoon. Basahin ko sa inyo para maunawaan po natin. Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. So, ibig pong sabihin, hindi sa tao manggagaling. Kasi ang tao po, yung kanyang kabutihan nga ginagawa apart from Christ, ay ito ay hypocrisy. Wala pong katotohanan. Andun yung pagkukunwari. Pero yung kabutihan na sinasabi ng Panginoon, it is His work. Kasi siya yung gagawa, huhulma sa atin, upang tayo'y mamuhay ayon doon sa kanyang kalooban. Kaya nga spiritual, dahil ililid na tayo through the Holy Ghost, na siyang naging kabahagi ng ating pagkatao after na sumuko tayo sa Kanya. At ito na yung magiging tatak natin na church ang tawag, that we belong in the kingdom of God. Kaya itong dispensation of grace ay ito na po yung huling panahon
huling panawagan ng Diyos na ang lahat ay dapat na pumasok, tumawid na sa presensya ng buhay na Kristo, to the kingdom of God. Because ito na po yung huling panawagan ng Diyos for restoring the whole world. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, salamat po sa patuloy na pakikiisa ninyo, pagamat hindi po ako magandang magsalita, ngunit alam ko po na mga instruction ay ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na ang desisyon natin ay maitatama natin doon sa kalooban ng Diyos sa kanyang panawagan. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat. Father, thank you Lord for this day. At dalangin ko po na pagpalain mo ang lahat, Panginoon, ang lahat ng naabot ng tinig na ito, ng bawat isa. O Diyos, ay magkaroon ng deep conviction, Panginoon, Lord God, na ito, O Diyos, ay katagpuin ka na, Panginoon, Lord God Almighty, habang nandito kami sa daigdig na ito, because you are an omnipresent God, alam ko po na matatagpo ang kanila. As long as everyone is going to surrender their life, at i-deny yung kanilang mga sarili, na nakalimutan na, Panginoon, talikdan na ang mundong ito, ang kahalagaan ng mundong ito, at ilipat ang kanilang pagpapahalaga sa iyo ngayon at magpakailanman. Salamat po at I pray to bless everyone and I pray, Lord, to multiply all the resources 1,000-folds, all those who are obedient, Panginoon, unto your calling, now and forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.